Early exercise yun. Good morning. Good morning. Pagod na ako agad. Cut na to, cancel na. Ito na naman kami. Naglalakad muna Naglalakad. Oo. Konting stretching ng aming mga binti. Wait lang. Okay. Dito muna tayo, Che. Yes. Talagang naka-reserve ang Parang may upuan. naka-reserve. Hello, Kalikasan. Good morning. Hello, good morning. Hi, mga ka-POV. Good morning. Welcome back to my channel na naidlep. Sana We're datnan kayo ng here. aming chismisan na nasa magandang kalagayan Yes. habang nagluluto, naglilinis, naglalaba, kung ano man ang ginagawa nyo dyan. Please join us on POV's Point of Views on the Go! The podcast. Okay, dyan lang kayo at mag-chichismis na kayo. Upo muna tayo dito dyan. Yes. Dito na tayo. Ang lamig. Coffee break. Ang lamig. Oh, coffee break. Parang tayong jumijebs dito. Kaya, Cheers. Cheers. cheers sa isang masayang Ah, kwentuhan na naman. ang lamig, no? Saya. Ang Oo, lamig. malamig pero maaraw. Hopefully, Hindi katulad sa Pilipinas. Diyos ko, pagising mo pa lang, lusaw na lahat ng, Tama, ng taba mainit. mo. Ano ba As yan? in. Dito, ano? Paano ka ba nakarating dito? Ako, Oo. ate? If you don't mind. Paano ka nakarating dito? Actually, medyo mahaba pero kakat ko na lang ng short. May isa akong customer sa Starbucks na naging ganyo sa akin na mag-open ng website sa au pair website. Oo. Tapos, ayun, lahat ng website ng au pair, sinubukan ko. Muntik pa nga akong ma-scam niyan. Hanggang sa nakakuha ako ng host family sa Denmark. And then, yun na, the rest is history. So, anong year ka nandito sa Spain? 2016, ate. 2016? Tapos, oo. Nasa Denmark ako ng 2013. So, 2016, nag-move na ako dito sa Spain. Ikaw, ate, how about you? Actually, 2011 ako dumating dito. June. June yun eh. Naalala ko June. Oo, June. Kasi summer noon nung dumating ako dito. Na-petition ako ni Kuya. Ay, After 6 years naming magkahiwalay. 6 years yun. 6 years, alam ko. 6 years kasi si Kuya dumating dito ng 2006. Tapos, yun, petition ako. Nasa Maynila ako noon. Kasama ko si Raika. 2011 ng June. So, paano ka nung nakarating ka dito sa Spain? Ano yung, nagkaroon ka ba ng work agad? Tumambay ka lang ba? Ilang buwan kang tumambay? Ganun. Kapa-kapa. Tapos, nakilala namin yung matagal na ditong si Tito Manuel. Shout out to you. Si Tita Manuel. Si Tito Manuel, alam mo naman yan, friend to everyone. Oo. Siya yung naghanap ng work sa akin. Ano yung una mong work? Cleaner. Cleaner. Di ba, dito sa Spain, di ba? Ang ano yung una mong naging struggle dito sa Spain? Culture shock talaga, Culture shock? At saka yung lengguwahe. Oo. Akala ko noon, kapag nag-move ka ng Spain, since na-colonize naman tayo ng mga Spanish, Oo. matiintindihan mo kahit Oo. few or basics. Oo. Pero hindi. Talagang, ang salita nila dito, parang Armalite, batatatatatatatat, ganyan. Wala Hindi silang ako pake kung talaga, hindi mo sila naintindihan, Oo. Yun nga, ang hirap mong express yung sarili mo. Sobra. Oo. Sobra. Ikaw, ate, di ba dinala ka na ni Kuya dito? Oo, nandito na ako, Oo. June. Nagka-work ako mga, siguro September na yon. Ay, hindi, August. Actually, nagkaroon ako ang unang work ko, nag-aalaga ako ng matanda. Caregiver. Pero, Same kayo ni shout Sid. out kay Tita Carla. Si Tita Carla yung unang nagbigay sa akin ng work. Pero every weekend lang yun. Dito sa may Palma Nova noon. Every weekend lang. Kasi nag-aano siya, pa-part-time siya. Tapos,
After ilang months, September nun, Oo. may tumawag sa akin si Ate Myra. Si Ate Myra, Yes. ang HR ng Palma sa mga Pilipino, kung saan-saan dyan. Yun, siya yung nagsabi sa akin, Jenny, gusto mo magtrabaho sa barko? Sabi ko, paano magtatrabaho sa barko? Hindi naman ako seaman. Pwede yun. Anong trabaho, te? Dishwasher. Dishwasher. Sabi ko, para sa akin naman, okay naman sa akin, wala naman akong pinipili. Tapos sabi ko, ang problema ko lang, paano yun, hindi ako nag-Spanish. Tapos sabi niya sa akin, Diba? wala ka naman sasabihin pa naghuhugas ka ng pinggan, ano bang dapat mong sabihin? Naririnig ko yung bunga. Ate Myra, I love you, Ate Myra. Oo, ganun siya. Ano naman sasabihin mo pa naghuhugas ka ng kaldero? Mag-speech ka ba doon? Nakaintindi sila ng English doon, walang problema. So sabi ko, okay. Wala akong seaman's book. Basta meron kang, yung ang tawag doon, residensya. Okay. Meron na akong residensya nun kasi nung dumating ako. Oo, Na-convert na ni ka kuya pala mo. ni kuya. So, yun nga. So, sa tagal mo na nang nandito, di ba? Alam naman natin yung mga trabaho, hindi madali. Katulad mo, ate, Oo. kahit ano, tinatanggap ko noon, basta marangal. Oo. Tsaka yung... Walang pinipili. Tama. Diyos ko, Lord. May Pwede ka naman pambayad ka. magpalit ng Tama. trabaho. Kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin yung sarili mo. Kasi maraming trabaho naman. Basta hindi ka lang namimili. Yun yung naging umpisang ano mo? Oo, yung motivation ko. Ay, yun ang naano mo? Parang sinabi ko, kung ano yung unang tatawag sa aking trabaho, tatanggapin ko. Kasi wala naman akong karapatang mamili. Tama, oo. Sino Ganyan ka ba? din kami. Oo. Pagdating mo dito, kahit nurse ka, doktor ka, teacher Yes. ka, Yes. kung anong may trabaho na darating sa'yo, tatanggapin mo. Kasi Yes. hindi naman kinikredit yung mga naging Yes. profession mo doon sa Pilipinas, di ba? Yes. So, sa tagal mo ng trabaho dito, sa tagal mo na dito, ano yung, kailan ka yung point na sinabi mo, okay na ako dito? Sa totoo lang, ate, hindi pa ako dumarating sa ganung punto. Sa Talaga totoo ba? lang. Parang everyday, I still, may struggle, pero alam mo yun, yung nasasanay na rin yung katawan mo. Oo. Kasi, syempre, naiisip mo, alam mo, matatapos din yung struggle. Oo. Tapos, learning process. Yung learning curve, Oo. talagang hindi mo siya talagang may iwasan. Araw-araw may pakikisama. May araw-araw pakikisama. Especially ako, Oo. 3 years, naghintay ako bago ako talaga magkaroon ng legal na status dito. Oo. Citizen ka na dito, di ba? Ngayon, yes. Nationalidad ka na. Oo. After 7 years. Oo. Oo. So, ang dami kong... Inuna ko muna kasi yung pagtatrabaho, te. Oo. Although, na Oo rin naman, ako. pag nandito ka, ano bang gagawin mo? Diba, Hindi ka pwedeng ate? tumambay dito. Oo, ang hirap Diyos ng ko, walang Lord. pera sa abroad. Kailangan mo talagang magsumikap, hardworking. Oo. Dito mo talaga makikita at mararamdaman yung definition of hard work. Sabi nila, Every may penny abroad counts. yan, marami ng pera. Wow! Sana all dito kami sa may, Marami ng pera. lakad-lakad, Marami ng sakit ng katawan. Tama. Tuhod, paa, ano pa, likod, braso, Ate, braso kamusta ka dyan. naman nung winter, first mong winter dito? Dito, 2011, so June ako dumating, winter. Actually, hindi ko nga alam na ganito pala kalamig dito. So, ang mga damit-damit ko lang galing Pilipinas, napakaninipid. Oo, di ba meron yung mga sale-sale dito. Meron ako kaming meron ako mga kaibigan. Yes. Kaibigan ng mga biyenan ko. Nagbibigay sila ng mga lumang jacket nila. Sila Tita Myla, shout out. Madami sila Tita Weng, sila Tita. Basta yung mga feeling nila kasya sa akin na jacket, Yes. bibigay nila sa akin. Yes. Ako naman syempre, wala kang choice, tatanggapin mo. Oo. Grateful naman ako doon. Oo. Kasi wala pa akong trabaho nung nag-winter. Tsaka ang saya kasi Oo. wow. Oo. Fortunately, Yes. nakapagtrabaho nga ako sa barko. Diba? So kahit papaano, nagkaroon ako ng budget pambili ng winter clothes, winter Okay. shoes. Yes. Yung winter jacket, okay na ako doon, magbibigay sila. Pero yung shoes, walang magkasya sa... walang magbibigay sa akin kasi laki ng paa ko, lilit ng paa nila. So yun, ganun. Mga Pilipino. Oo. Cute size.